Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Muli magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, tumama ang magnitude 4.7 na lindol pasado alas 12:17 ngayong tanghali sa bahagi ng General Nakar sa Quezon. Sa impormasyon ng Philippine FIVOX na itala ang sentro ng lindol sa layong 24 na kilometro, hilagang kanluran ng General Nakar at may lalim na 10 kilometro. Tectonic ang pinagmulan ng nasabing lindol. Hanggang intensity 4 ang naramdaman sa ilang lugar sa Metro Manila, Laguna at Rizal kasunod ng nasabing lindol. Samantala, inaasahan ang aftershocks kasunod ng nasabing malakas na lindol. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. iginiit ang pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea. Binigyang diin ng Pangulo sa ASEAN Summit Intervention na mahalagang maisapinal ang Code of Conduct hindi lamang upang mabantayan ang maritime rights kundi maitaguyod rin ang katatagan sa rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangang maisapinal na ang Code of Conduct sa South China Sea. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa ASEAN Summit Intervention kung saan ay binibigyang pagkakataon ng bawat leader na maglahad ng kanilang pananaw, mungkahi o posisyon ukol sa mga mahalagang isyong tinatalakay sa pulong. Ayon sa Pangulo, mahalagang maisapinal na ang Code of Conduct hindi lamang para mabantayan ang maritime rights kundi maitaguyod din ang katatagan sa lugar at maiwasan ang anumang miscalculations na magdudulot ng dagdag tensyon. 2002 lumagda ang ASEAN at China sa isang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea na paunang hakbang tungo sa pagbuo ng mas detalyado at legal na Code of Conduct. 2017 sinimulan ng negosasyon sa draft COC ngunit mabagal ang progreso dahil sa pagkakaiba-iba ng interes at posisyon ng mga bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding Code of Conduct in the South China Sea. This to safeguard maritime rights, promote stability, and prevent miscalculations at sea. Nag-uulat mula sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon. Kasama si Ven Blones. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiniyak sa kapwa leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang commitment ng Pilipinas para masolusyonan ang krisis na dulot ng climate change. Sinabi ni Pangulong Marcos na bilang host ng Board of the Fund for Responding to Loss and Damage, ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pagtataguyod sa pagtugon sa krisis ukol sa klima sa pamamagitan ng mga solusyon na nakabatay sa siyensya at ebidensya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar.
Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang commitment ng bansa sa paghahanap ng kailangang solusyon patungkol sa climate change. Sa intervention ng punong ekotibo, sinabi nitong bilang host ng Board of the Fund for Responding to Loss and Damage, ipagpapatuloy niya ng Pilipinas ang pagtataguyod para sa siyentipiko at batay sa ebidensyang mga solusyon sa pagtugon sa krisis ukol sa klima. Kaugnay nito ay hinikayat ng Pangulong ASEAN partners na mas magkaroon pa ng access at sapat na climate finance at ito upang matulungan din naman ang ASEAN na maisakatuparan ng mga layunin nito na may kinalaman sa klima at mapangalagaan ang kinabukasan ng ating mga komunidad. Nanawagan din ang Pangulo para sa mas malalim na regional kooperasyon at upang tugunan ang mga suliranin at mga nakaambang hamon posibleng kaharapin na may kinalaman sa climate change. Nag-uulat mula sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. House Speaker Martin Romualdez hinikayat ang mga kapwa mambabatas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na magkaisa para isulong ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon kay Romualdez, ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon ay nakasalalay sa matatag na pagsunod sa international laws o pandaigdigang batas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Hinikayat ni Speaker Martin Romualdez ang mga mambabatas mula ASEAN na magsamid pwersa upang ipagtanggol ang umiiral na pandaigdigang kaayusan na ayon sa batas, bigyang kapangyarihan ng mga mamamayan at pamunuan ng transformasyon sa ASEAN sa pamamagitan ng matapang at makasaysayang paggawa ng batas. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga pinuno ng Estado at mga lider ng legislatura sa 14th ASEAN Leaders Conference with representatives of ASEAN Interparliamentary Assembly na ginaganap sa Kuala Lumpur Convention Center sa Malaysia, binigyan diin ni Romualdez ang mahalagang papel ng mga legislative institutions sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaunlaran at soberanya ng rehiyon. Kasama na rin anya dito ang patuloy na pagsusulong at pagkilala sa 1982 UNCLOS. Binigyan diin din niya na ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon ay nakasalalay sa matatag na pagsunod sa international laws, lalo na sa harap ng lumalalang tensyon sa buong mundo at mga panlabas na banta sa integridad ng ating karagatan. Ibinina din niya na sa ilalim ng matatag na pamumuno ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Pilipinas ay nagsulong ng bagong Pilipinas na nakatuon sa pagkakaisa, inobasyon at inclusivity, isang pambansang agenda na kaakibat ng layunin ng ASEAN. Para sa bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hindi magpapasindak ang pamahalaan sa mga agresibong akto ng China sa West Philippine Sea o WPS. Ito ang binigyang diin ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR spokesperson Nazario Briguera sa kabila ng patuloy na harassment o pagsindak ng Chinese Coast Guard. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Walang gagawing pagbabago ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa paggampan nito ng mandato sa West Philippine Sea. Ito ayon kay BFAR spokesperson Nazario Briguera ay kahit pa sa kabila ng harassment ng Chinese Coast Guard tulad noong nangyari noong May 21 kung saan ginamitan ng China na water cannon ng BRP Dato Sunday na nagsasagawa lamang ng routine mission sa lugar. Sa bagong Pilipinas ngayon, binigyang diin ng opisyal na tuloy lamang sila sa pagsasagawa ng routine scientific mission, lalo't mahalagaan niya ang pananaliksik na ginagawa ng pamahalaan sa mga karagatang sakop ng bansa upang matukoy ang kasalukuyang estado ng mga likas na yaman doon. Pagbibigay diin ng opisyal, hindi patitinag ang pamahalaan kahit pa sa gitna ng pagiging agresibo ng China. Wala naman tayong gagawing pagbabago. Tuloy pa rin ang pagpapatrolya at pagsasagawa ng mandato ng BFAR sa West Philippine Sea, lalo na patungkol dito sa pagsasagawa ng routine scientific mission. At sabi nga kanina, hindi naman tayo nagpapatinag sa mga ganitong pagkakataon. Tuloy-tuloy po nagagawin pa rin natin ang ating mission sa West Philippine Sea, kabila ng mga agresibong ginagawa ng Chinese Coast Guard na to. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Panawagan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng pagkakaisa, buhay na buhay sa Kamara sa gitna ng nabuong supermajority. Ito ay kasabay ng pagpapahayag ng pagsuporta na manatiling House Speaker sa 20th Congress, si late Representative Martin Romualdez. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Isang patunay na epektibo ang panawagan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagkakaisa, ang 285 na mga mambabatas na bumubuo ngayon ng supermajority sa Kamara at nagpahayag ng pagsuporta na manatiling House Speaker sa 20th Congress si late Representative Martin Romualdez. Ayon kay Deputy Speaker J.J. Suarez ng Quezon, hindi lang ito basta bilang kundi pagpapakita ng tiwala at kumpiyansa sa pamumuno ni Romualdez. Hanggang itong Lunes anya sa 285 na mambabatas na sumusuporta sa House Speaker na sa 279 na ang lumagda sa Manifesto of Support. Kabilang dito ang Liberal Party, Lakas CMD, Nationalista Party, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Partido Federal ng Pilipinas at Partyless Coalition. Tinukoy pa niya na ngayon 19th Congress sa ilalim ng liderato ni Romualdez na kamit ng Kamara ang legislative milestone na matapos ang halos lahat ng panukalang batas na kabilang sa Common Legislative Agenda at LEDAT Priority Bills. Mula rin ayon July 2022 hanggang May 2025, nakakapagproseso ang Kamara ng 14 na panukalang batas kada session days, nakapag-aproba ng higit sa 230 na batas. Kaya naman kumpiyansa si Suarez na mapapanatili ng Kamara ang ganitong momentum sa 20th Congress. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte tuloy na ayon kay Senate spokesperson Attorney Arnel Banyas. Ito ay sa kabila ng pagiging bukas ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Mula sa Senado, ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Walang dahilan sa ngayon ng Senado para hindi ituloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang diin ni Senate spokesperson Attorney Arnel Banyas sa gitna ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bukas siya sa reconciliation sa mga Duterte. Pinaliwanag ni Banyas na nasa jurisdiction na ngayon ng Senado ang reklamo at bilang pagtugon sa mandato ay obligado ang mga senador na dinggin ito. Tulad ng naunang anunsyo ni Senate President Chis Escudero sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa June 2 ay babasahin ng prosecution team ang articles of impeachment sa open session ng Senado. Kinabukasan ng alas 9 ng umaga ay magko-convene ang impeachment court para manumpa ang mga senador bilang mga hukom ng impeachment court at sisimula na rin ang pagpapadala ng summon sa iba pang kaugnay ng mga kautusan. Kinumpirma naman ng opisyal na 9 na boto lamang ng senator judges ang kailangan para ma-acquit ang vice-presidente. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Aalamin ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa International Criminal Court o ICC kung papayagan ang Embahada ng Pilipinas na magsagawa ng oath-taking si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City habang nakakulong sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kinikilala ng DILG ang pagkakapanalo ni Duterte sa katatapos na halalan. Ayon kay Remulla, magpapaalam siya sa ICC kung maaring magtungo doon ang konsul para makapanumpa si Duterte para makaupo bilang alkalde ng Davao City. Sa kasalukuyan, ang anak ng dating presidente na si Sebastian Duterte ang gaganap na acting mayor habang wala pa ang bagong halal na alkalde matapos itong manalo bilang vice-alkalde. Batid na nahaharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC dahil sa war on drugs noong siya pa ang presidente ng Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Kakulangan ng impormasyon sa Cancer Assistance Fund
Pinatutugunan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Matatandaan na base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2023, ang cancer ang ikalawa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Dapat na mas maraming Pilipino ang makaalam ng Cancer Assistance Fund program ng pamahalaan na nagbibigay ng hanggang 150,000 na tulong pinansyal sa mga cancer patient. Sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaking tulong sana ang programa sa mga pasyente. Ang problema ayon sa Pangulo, hindi ito napapakinabangan ng husto dahil kulang sa impormasyon ang publiko. Lalo't base sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2023, ang cancer ang ikalawa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Ang Cancer Assistance Fund ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagsusumite ng medical abstract, reseta o treatment plan sa alinmang 34 na DOH-accredited hospital sa buong bansa. Kabilang na dito ang Philippine General Hospital, Tondo Medical Center, Baguio General Hospital at Bicol Medical Center. Sa Visayas, ang Vicente Soto Medical Center sa Cebu o sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban. Para naman sa Mindanao, nariyan ang Zamboanga City Medical Center at Amay Pakpak Medical Center. Mayroong nakatalagang social worker o personal sa bawat ospital na tutulong sa assessment ng mga pasyente. Sa oras na maaprubahan, agad na magagamit ang pondo para sa mga kakailanganing gamutan at pagsusuri. Dahil dito, inatasan ni Pangulo Marcos ang Department of Health na palawakin ang impormasyon ukol sa programa at siguruhin na mabilis ang proseso ng aplikasyon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Fen Blones. Pinadaragdagan ng Malacanang ang kapasidad ng mga kama o higaan sa Philippine General Hospital o PGH mula sa kasalukuyang 1,334 na kama o higaan, ipinaakyat ito sa 2,200 na mga kama, alinsunod sa Republic Act No. 12210. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Ipinag-utos ng Malacanang ang pag-akyat ng bilang ng higaan o bed capacity ng Philippine General Hospital sa bisa ng Republic Act No. 12210. Mula sa kasalukuyang 1,334 beds, pinaakyat ito sa 2,200 beds. Ipinag-utos rin ng batas na ang existing hospital facilities at professional healthcare services ng PGH ay i-upgrade o paigtingin upang makasabay sa gagawing pagtataas ng bed capacity ng ospital. Ang kakailanganing pondo para dito dapat ipabilang sa General Appropriations Act. Pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ika-21 ng Mayo 2025. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kakansilahin ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pasaporte ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ito ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ayon kay Remulla, sa oras na makansela ang pasaporte ni Roque, malilimitahan ang mga biyahe nito sa ibang bansa. Sinabi pa ni Remulla na may 2 o 3 umanong pasaporte si Roque na anya ay tinatakasan na ang batas kahit hindi pa nagsisimula. Si Roque ay nahaharap sa kasong qualified human trafficking sa pagkakasangkot sa operasyon ng Pogo sa Pampanga. Samantala, kasalukuyang humihingi si Roque ng asylum sa the Netherlands. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, nahuli ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isa sa mga kapwa-akusado ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque at Cassandra Ong na sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa Pampanga. Ayon kay CIDG Director Major General Nicolas Torre III, inaresto nila ang nagngangalang Marlon sa isang raid sa Mabalacat City. Si Marlon ang umano ay nagsilbing Operations Officer ng Security Agency na may kaugnayan sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Sinabi ni Torre na patunay lamang ito ng walang tigil na pagtugis upang mapakulong ang mga wanted at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Fen Blones.
Naglunsad ng 5 araw na pagsasanay ang National Capital Region Command o NCRCOM ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at National Capital Region Police Office o NCRPO kasama ang Philippine National Police Special Action Force o PNP-SAF. Ito ay para palakasin ang interoperability ng militar at o pulisya sa pagpapanatili ng kapayapaan, pagpapaigting ng seguridad at kahandaan sa panahon ng krisis. Ayon sa NCR Command, isinagawa ang Joint Interoperability Training sa NCRPO Headquarters sa Campo Bagong Diwa at SAF Training School sa Balayan, Batangas nitong 1 linggo. Sa nasabing pagsasanay, kapwa hinasa ng militar at pulisya ang kanilang kakayahan at kasanayan sa iba't ibang larangan gaya ng combat readiness and interagency coordination, advanced marksmanship, close quarter battle, military operations in urban terrain, mission planning at live fire exercises na nakadisenyo sa isang makatotohanang senaryo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang ilan sa mga pangunahing balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Piniresinta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2 bagong batas na kanyang nilagdaan. At una na rito ang magiging ganap na kagawaran ng NEDA na tatawagin na bilang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Sa ilalim ng DepDev, mas madali na rin matutukoy kung aling proyekto ang dapat palawakin, alin ang kailangan ayusin at alin naman ang dapat nang itigil para mas maging kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Kaya naman, may iwasan na natin ang nasasayang na pondo, panahon at pagkakataon sa paglilingkod. Para mas palakasin pa ang paghahanda laban sa mga sakuna ay inilahad naman ng Pangulo ang PHIVOLCS Modernization Act. Sa ilalim ng PhilVolcks Modernization Act, mas mapapabilis ang paghahatid ng sapat at napapanahong impormasyon na makakatulong sa ating pagharap sa kalamidad. Sa ilalim ng PhilVolcks Modernization Act, tataasan natin ang taunang pondo ng ahensya sa loob ng 5 taon upang makabili sila ng mas modernong kagamitan at makakapagpagawa ng mas makabagong pasilidad. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, mga produktong Ilocano tinangkilik ng Bicol Region ngayong Palarong Pambansa 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Inyamamo ti Department of Trade and Industry Ilocos Norte dagiti produkto ti Ilocano ken iti Inabel iti iti Paway kadagiti delegasyon manipod iti Region 5 wenno Bicol Region. Nagyan ti Bicol Region delegates iti Paway Lake National High School para iti daytoy a Palarong Pambansa 2025. Insursor ni diti ay Provincial Director Amelia Galvez dagiti opisyal ti DepEd Bicol iti nagbakalan Loom-Weavers Multipurpose Cooperative ket nakita da iti wagas ti panagabel dagiti taga-Paway. Malaksid iti daytoy nang ipwesto ti pasalubong booth baben ti partwati ka Ilocan Marketing Cooperative iti Paway Lake National High School ken iti Bacara National Comprehensive High School anagyanan dagiti delegasyon iti Region 2. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Randy Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo.
Agoo La Union pinarangalan para sa kahusayan sa online business services. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Inawat ti Munisipalidad ti Agoo La Union ti prestigyoso seal of EBOS compliance amang bigbig itinananay nga automated electronic business one-stop shop na. Naitid ti pamadayaw iti administrasyon ni Agoo Mayor Frank Sibuma kabayatan ti nasyonal na panakarwar iti Philippine Ease of Doing Business Reform Guidebook iti napalabas Mayo 22 sa Jai Manila Hotel. Daytoy ang napatagagapuanan ket mangikabil iti Agoo kadagiti napili as sumagmamuno a unit ti lokal gobyerno iti entero pagilyan tapno mawat iti daytoy adayaw. Idampok ti pamadayaw ti panagkumit ti Agoo amang ipay kadagiti makabaro nasigo ken nangato ti kalidad na a serbisyo publiko aben ti sistema na nga EBOS. Dagiti nangawat iti pamadayaw ket Fortunato Orencia, Executive Assistant ti Mayor, ken ni Dominic Balquedra, Business Permit and Licensing Officer. Naisayang ka tinaysina seremonya di kalman iti Municipal Hall ti Agoo no sa dino anated ti seal ken plaque of commendation iti Municipal Treasury Office nga idaulwan ni Municipal Treasurer Elena Oribello. Nairaman da Mayor Sibuma, Vice Mayor Antonio Islao, Sangguniang Bayan Member Mark Anthony Rituya, ABC President Erwin Castro, ken SK Federation President Rosefin Gwyneth Cortez para iti nasaw nga okasyon. Ipaganat-gat ti pamadayaw ti dedikasyon ti Agoo amang pasaya ti aglawlaw iti negosyo na ken epektibo amang serbi kadagiti masakupan na. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Field Office 8 patuloy na naghahatid ng tulong sa mga stranded sa gitna ng ipinatutupad na restriksyon sa San Juanico Bridge. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Camplon. Ang Department of Social Welfare and Development o Regional Field Office 8 tinagpapadayon hiton pandistribuerahin family food packs or FFPs ngan bottled water nga da mga individual nga nagka-stranded daran travel restrictions nga gimpapatuman sa San Juanico Bridge. Padayon ito nira distribusyon nga da mga truck drivers, porters nga iba pa nga mga nagkaapektuhan nga mga biyahero darahin nga restrictions haluyuhan structural concerns hanasabi nga tulay. Sobra 500 nga family food packs nga 17 ka container hin 6.6 liter bottled water anay pandistribur na hanasabi nga mga individual nga nanginginahanglan hin kadagmitan nga tambulig. Ang mga beneficiaryo ginasa sa game profile ipinaagihan family access card in emergencies and disasters. Dini pinaagi hini naibabaroan nito level han panginahanglan hin pagkaon ng tubig han mga beneficiaryo. Ang Quick Response Team or QRT na sabing ahensya ay nagpapabiling nga nakaaktibar hapag siguro iton padayon nga koordinasyon ha mga affected local government units. Ngan ma-facilitate iton timely resource augmentation ha mga impacted areas. Tikang diri ha syudadhan Borongan, Diane Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Southern Leyte Chamber of Commerce and Industry nagpulong kaugnay ng sitwasyon ng San Juanico Bridge. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gemma Destriza. Mga negosyante sa Sogod, uban ang Southern Leyte Chamber of Commerce and Industry nagpahigayon og panagtigom uban ni Mr. Mike Nunez ang nahimong presidente nga taga DTI
Nagpahigayon sila og panagtigom kalabot sa sitwasyon karon sa mga negosyo tungod sa pagkasira sa San Juanico Bridge. Ang mga negosyante nagpadayag sa ilang opinyon kung unsa ang ilang mahimo nga dili usab maapektuhan ang mga negosyo sa atong lokalidad. Sa ngalan sa lungsod sa Sogod, si Vice Mayor Attorney Jose Ramil Gulo ang mitambong ug sumala pa ni Attorney Gulo nga nagkasabot sila nga mohimo og possession paper ug ipadala kini sa mga LGUs lakip ang mga nagkadaiyang mga buhatan kung unsa ang makabot niining hukom. Hinon sa pagkakaron padadyon nga nangita og ang administrasyong Marcos og tubag sa maong sitwasyon karon ug gani padadyon usab nga naningkamot ang DPWH aron dili maapektuhan ang mga negosyo dinhi sa atong lokalidad. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Gemma Narit mula dyan sa Sogod at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan. 4,600 benepisyaryo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang nakikinabang na sa 20 araw na tutoring program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Opisyal nang nagsugod karong adlaw ang 20 kaadlaw nga learning session sa Tarabasa Tutoring Program sa BARM Region. Sa ikaduhang tuig na niini sa Marawi City ug sa lungsod sa Taraca, Lanao del Sur, ang programa nagtumong sa 4,600 ka mga benepisyaryo. Ang programa nagpadayon sa pagtabang sa mga batanong bata sa pag-uswag sa ilang kahanan sa pagbasa samtang gihatagan usab og gahom ang komunidad pinaagi sa pag-apil sa mga ginikanan sa nanay-tatay sa uban sa tabang sa mga sinanay nga estudyante sa kolehiyo gikan sa Mindanao State University Marawi City nga nagsilbi nga mga tutor o youth development workers. Diin ang programa naglaom nga mahimo ang pagbasa nga makalingaw ug sayo na alang sa daghang mga estudyante ug mapalig-on ang suporta gikan sa pamilya ug komunidad. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini sa Tessa Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. PhilHealth NIA Caravan, matagumpay na isinagawa sa lungsod ng Zamboanga. Mahigit 200 mga magsasaka na kinabang sa nasabing aktibidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Gipanguluhan sa PhilHealth ug National Irrigation Administration ang paghimo og usa ka caravan sa lungsod sa Zamboanga. Mukabat sa 250 ka mga mag-uuma ang nahimog benepisyaryo niini pinaagi sa pagdawat og libre nga medical consultation ug libre nga mga tamban. Gimugna kini sa Kulyanan Covered Court sa Zamboanga City nga usa sa pakigtimbayayong sa PhilHealth ug NIA Zamba Sulta. Ang mga benepisyaryo sa caravan mao ang mga miyembro sa Mercedes Kabaluay, Kulyanan, Talabaan, Gisaw ug Kabaluay Lumayang Irrigators Associations. Tumong sa maong aktibidad nga maitaas ang kaayuhan ug makahatag og paspas nga healthcare access sa mga mag-uuma sa lagyong komunidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz pagkatapos po ng ilang mga paalala. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagtatapos ng PMA Siklab Laya Class of 2025 at binigyang pugay ang kanilang disiplina, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work,
and I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng siklablaya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Binigyang katiyakan ng Pangulo sa mga kadeteng nagsipagtapos na buo ang tiwalang ibinibigay sa kanila bilang mga susunod na tagapagtanggol ng bandila at taong bayan. This is my prayer to the members of Siklab Laya. Wherever your duty may take, may it be in the mountains, in the seas, or communities, serve with dignity, serve with honor, serve with love. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inihayag ni Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr. na pinag-aaralan na ng BSP ang posibilidad ng pagtakda ng single point inflation target kasunod ng ginagawa ng US Federal Reserve at iba pang central bank sa buong mundo. Ayon kay Remolona, nakikipagtulungan ang BSP sa International Monetary Fund o IMF para sa pagsasakatuparan ng hakbang na ito na layuning maging mas eksakto at tiyak ang target na inflation. Sa kasalukuyan, ang inflation target ng BSP ay nasa 2 hanggang 4% hanggang 2028. Gayunpaman, sinabi niyang hindi akma ang pagtatakda ng inflation target na 0 para sa isang lumalagong ekonomiya. Ipinaliwanag ng BSP Chief mahalaga na magkaroon ng kaunting inflation upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya dahil may kinalaman ito sa pagbabago ng presyo ng mga produkto. Para sa Pilipinas, maaaring sapat na ang 2% bilang target upang mapanatili ang kontrol sa pagtaas ng presyo nang hindi napipigilan ang pag-unlad ng ekonomiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nakipagtulungan ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa Microfinance Council of the Philippines Incorporated o MCPI at Rural Bankers Association of the Philippines Incorporated o RBAP upang palawakin ang edukasyong pinansyal para sa mga pamilyang mababa ang kita. Sa paglulunsad ng programa, binigyang diin ni BSP Governor Eli Remolona Jr. ang kahalagahan ng mas malawak na pakikilahok ng publiko. Aniya, ang Central Bank ay nakatuon sa komunikasyon sa mga merkado, ngunit mahalaga rin ang direktang ugnayan sa mamamayan. Ayon kay Remolona, mahalaga ang edukasyong pinansyal upang mas maunawaan ng publiko ang mga patakaran at makagawa ng mas matalinong desisyong pinansyal. Ayon naman kay Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, layunin ng programa na gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang edukasyong pinansyal lalo na sa mga propesyon gaya ng micro-entrepreneur, tagapayo sa rural bank o isang mag-aaral. Dapat ang kaalamang pinansyal ay praktikal, nauugnay sa iyong sitwasyon at nakaugat sa tunay na karanasan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, nitong Lunes, Mayo 26, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 55 piso at 69 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 43 piso at 18 sentimo.
4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 73 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 9 na sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 75 piso at 8 sentimo. Nasa 63 piso at 8 sentimo ang euro, 40 piso at 43 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 14 na piso at 80 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Steph Vicente. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, atin naman pong masusubaybayan ang segmentong Balitang Sports na ihahatid naman po sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo makalipas ang ilang paalala. Sa pagdiriwang ng 127th Philippine Navy Anniversary, pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong hukbong dagat para sa kanilang natatanging tapang at katapatan sa tungkulin magmula pa noon at hanggang sa kasalukuyan. In every mission, the Navy proves that maritime strength is measured by the character, clarity of mission, and the commitment of those who serve. That same commitment to duty was clearly seen in the West Philippine Sea and in other maritime outposts. The Navy personnel serve as peacekeepers both in land and in sea, remaining steadfast as ever, upholding our nation's maritime entitlements with dignity and with courage. Binigyang diin din ng Pangulo ang patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating mga karapatan sa karagatan na alinsunod sa international law. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Dinomina ng Gilas Pilipinas Youth ang Singapore 101-37 para manatiling malinis ang record sa 2025 FIBA Under-16 Asia Cup SIABA qualifiers sa larong ginanap sa Brenzi Giao Sports Complex sa San Fernando, Pampanga nitong Lunes. Lumapit ang Gilas Youth, nakakagaling lamang sa dalawang impresibong panalo laban sa Vietnam at Thailand nitong nakaraang 2 araw, ay lumapit sa isang ticket na lamang para sa Asia Cup tangan ang 3-0 baraha. Naging balanse ang opensa ng bataan ni head coach L.A. Tenorio para talunin ang Singaporeans, kung saan 6 sa Gilas players ay nakagawa ng double digits sa pangunguna ni Eva Rain Cruz na nagtapos na may 14 na puntos, kasama pa ang 3 rebounds, 4 na steal at 1 assist. Malaki naman ang suporta na ibinigay ni na Justin Halyare at Ethan Tanchi na nakascore ng 13 at 12 markers ayon sa pagkakasunod, habang sina John Restificar at Anduele Cabanyero ay kapwa nagambag ng 11 puntos bawat isa. Katulad ng mga huling laro, nagpakawala ang mga Pilipino ng malakas na panimula para umabante sa komportableng score sa halftime 51-24. Pagdating ng ikalawang bahagi ng laban, hindi na mapigilan ang Gilas Youth at tuloy-tuloy ang paulan nito ng puntos, kung saan nalimitahan lamang sa 16 na puntos ang Singapore kumpara sa 47 puntos na nagawa ng Nationals. Susunod na mga kalaban ng Gilas ay ang Malaysia itong Miyerkules, bago ang malakas na koponan ng Indonesia sa Huwebes.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Susubukang depensahan ng University of the Philippines ang kanilang korona sa 18th PhilOil Eco-Oil Preseason Cup kung saan makakatapat nila ang National University. Layunin ng Fighting Maroons na kunin ang kanilang ikatlong sunod-sunod na titulo sa torneo, subalit gagawin nila ito na wala sina Francis Lopez, JD Cagulangan at Quentin Meliora Brown na namaalam na sa koponan. Si Ray Remogat na ngayon ang lead guard para sa koponan ni head coach Goldwyn Monteverde, habang sina Harold Alarcon, Jerry Abadiano at Terence Fortea ang magiging gabay bilang mga veterano. Sa kabilang panig, layunin ng Bulldogs na makabangon mula sa 75-71 pagkatalo nila sa University of Santo Tomas noong nakaraang Huwebes. Samantala, layunin naman ng College of St. Benilde na makuha ang liderato sa grupo ng NCAA kung saan makakatapat naman nito ang Perpetual Help System Delta. Naging mabagsik ang tambalang Allen Liwag at Sean Umali para sa Blazers at ipapakita nila ang kanilang lakas laban sa Altas na ngayon pa lamang sasabak sa liga at kasama ang bagong player na si Patrick Slayat. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Babanderahan ni Brooke Van Sickle ng Petrogas Angels ang listahan ng mga awardee sa kauna-unahang Premier Volleyball League o PVL Press Corps Awards Night na nakatakdang gawin ngayong Miyerkules. Pinangalanan si Van Sickle bilang PVL Season Most Valuable Player pagkatapos dalhin ng Angels sa korona ng All-Filipino Conference at tapusin ang pangarap ng Creamline na kunin ang kanilang ikalimang sunod-sunod na titulo. Namuno si Van Sickle sa voting kung saan nakalikom ito ng 227.6 points na binase sa 50% sa statistics, 30% sa media votes at 20% sa team votes. Naungusan ng 27 anyos na Petrogas outside hitter sina Bernadette Pons at Michelle Gumabaw ng Creamline. Samantala, pinangalanan bilang Rookie of the Year si Thea Gagate ng Zeus Coffee, habang ang mga kasama sa mythical team ay sina Van Sickle at Pons bilang Best Outside Spikers, Majoy Baron ng PLDT at Bea De Leon ng Creamline bilang Best Middle Blockers, Eliza Eroa ng Galleries bilang Best Libero, Jel Cayuna ng Signal bilang Best Setter at Trisha Tubo ng Farm Fresh bilang Best Opposite Spiker. Ang ibang awards na ipamamahagi ay ang Team of the Year para sa Creamline Coal Smashers, Sherwin Meneses ng Creamline bilang Coach of the Year, Jonathan Nang ng Creamline bilang Executive of the Year, Eli Soyud ng Akari bilang Most Improved Player, Eliza Eroa ng Galleries bilang Comeback Player of the Year, Chi Saet ng Petrogas bilang Miss Quality Minutes, Diana Wong ng Choco Mucho bilang Fan Favorite, at Choco Mucho versus PLDT All-Filipino Conference Quarterfinals Game 2 na tinanghal na Game of the Year. Pinangalanan naman bilang Best o Spikers Turf Most Valuable Player si Jude Garcia ng Crisscross at kabilang sa Spikers Turf Mythical Team ay sina Garcia at Sherwin Caritativo bilang Best Opposite Spikers, Gian Glorioso at Giles Torres bilang Best Middle Blockers, Vince Lorenzo bilang Best Libero, Ish Polvorosa bilang Best Setter at Steven Rutter bilang Best Opposite Spiker. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at halo magandang araw sa ating mga chismoso. At chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, malungkot na balita, pumanaw na sa edad na 72 ang original Filipino music or OPM icon na si Freddie Aguilar. Batay sa report ng Manila Standard na siyang unang naglabas ng balita, kinumpirma ni George Briones, ang General Counsel ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP, ang pagpanaw ng OPM icon. Samantala, kinumpirma na rin ng dating partner ni Freddie na si Josephine Quiepo ang pagpanaw nga nitong si Freddie. At ayon nga kay Briones, sumakabilang buhay itong si Freddie kaninang 1:30 ng umaga sa Philippine Heart Center sa Quezon City. Ayon naman sa source ng Philstar.com, sa Philippine Heart Association, inilipat ang OPM singer sa Philippine Heart Center mula sa isang ospital dahil sa bara sa kanyang ugat. Sa kasalukuyan ay pinaplano na ang libing para kay Freddie na nakaayon sa tradisyon ng Muslim. At nakilala itong si Ka Freddie na bansag nga sa kanyang mga kanta na Anak at ang kantang Bayan Ko. Nakikirami po ang inyong lingkod sa pagpanaw ni Freddie Aguilar. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, nagbanta ang aktres na si Lotlot de Leon laban sa mga netizens na naninira sa alaala ng kanyang namayapang ina na si Nora Honor na isang national artist for film and broadcast arts. Ito ay may kinalaman sa lumabas na malisyosong balita na may kaugnayan sa pagkamatay ng tinaguriang superstar na si Ate Guy at sa posibleng negatibo at fake news na naglalabasan tungkol kay Lotlot at sa kanyang mga kapatid. Sa pamagitan ng kanyang legal counsel ay naglabas ng official statement si Lotlot noong May 25 na nakikiusap na bigyang respeto ang kanilang pamilya. Babasahin natin ang isang mahalagang bahagi ng pinublish na statement na iyan ng law firm na iyan. And I quote, "We understand the public interest in Mrs. De Leon's life is high, but we urge everyone to respect her boundaries and allow her the privacy she deserves. Any concerns or issues regarding Ms. De Leon will be addressed through proper channels and forums, and we will not engage in online debates or respond to personal attacks. We will not tolerate any form of online abuse or invasion of her privacy and will pursue all available legal remedies to ensure that her rights are protected and respected." Samantala, mga pinag-uusapan na rin lang ang pamilya ng ating superstar at national artist. Hindi nagbahagi ng anumang pahayagang isa pang anak ni Nora na si Ian De Leon nang matanong ito hinggil sa issue naman ng ari-arian ni Nora na mamanahin ng kanyang mga anak. At kahit inaayos na raw ng pamilya ang mga naiwang ari-arian, ay ayaw na itong pag-usapan
adoption pa ang anyay isang personal na bagay. Nakiusap rin siya sa publiko na ilaan na lang ang isyong ito sa kanilang pamilya at igalang ang kanilang pasya hinggil dito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, tila nagkaroon ng reunion ang cast ng hit 90s Filipino film na Sara ang Munting Prinsesa. Ito ay matapos magkaroon ng mini reunion ang mga bida ng naturang pelikula na sina Camille Prats at Angelica Panganiban sa theater debut ng Huli Kamakailan. Sa Instagram, ibinahagi ni Camille ang mga litrato nila ni Angelica kasama ang kanilang mga anak. Say ng Kapuso Star sa caption, quote and quote, "The Becky to my Sarah, the Nika to my Rosalie, and the Jelly to my Ronnie. From childhood besties to racing little versions of ourselves. What a surreal and beautiful full circle moment." Pahayag ni Camille sa naturang post at mensahe pa ni Camille sa kanyang post, "Happy to see you always, sis. Looking forward to our long overdue chika and the launch of your theater show." At dahil nga dyan sa enkwentro ng dalawang bida, ay maraming fans ang nagre-request na sana'y magkaroon naman ng acting project ang dalawa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. NOMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service at nagbabalik na po ang ating kasamang si Miss Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, sina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonela, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat para sa ating mga segmento, para sa ating Balitang Negosyo, kay Steph Vicente, sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating Balitang Showbiz, kay Mama JT, at sa mga kasama natin na nag-ulat naman mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!